Ngayon naman po, tanggap na po tayo ng update hinggil sa Bagyong Ruby. Nasa Pag-asa DOST po si Amor La Rosa. Amor? Maraming salamat, magandang gabi sa iyo, Ralph, at magandang gabi Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. 5:45 PM ngayong araw naganap ang ika-4 na landfall ng Bagyong Ruby sa Laia, Batangas. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 85 kilometers per hour at pagbugsong nga abot naman ng 100 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang patuloy na pagkilos ng Bagyong Ruby. Yan po ay pa west-northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. Bukas po ng umaga, base sa forecast position sa Pag-asa, ito ay maaring nasa layong 240 kilometers west ng Quezon City at kung mapanatili po nito ang taglay na bilis at direksyon, maaari po itong lumabas ng tuluyan ng ating Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi. Bagamat humina, ilang lugar pa rin ang nasa ilalim ng public storm warning signals ng Pag-asa. Nakataas po ang signal number 2 dito po yan sa Metro Manila, Batangas, Cavite, Bataan, Laguna, Southern Quezon, Marinduque, Northern Oriental Mindoro at ganun din sa Lubang Island. Inaasahan po natin ang lakas ng hangin abot ng 61 to 100 kilometers per hour. Sa loob po ito ng hindi bababa sa 24 oras. Samantala, signal number 1 naman po ang nakataas sa may Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, natitirang bahagi po ng Quezon, natitirang bahagi po ng Mindoro provinces at ganun din dito po yan sa may Romblon. Dito naman sa mga areas sa ito, inaasahan po natin ang lakas ng hangin abot na 30 to 60 kilometers per hour within at least 36 hours. At sa punto ito, balikan po natin yung naging movement ng Bagyong Ruby nitong mga nakalipas sa oras at araw. So yung first landfall po nito ay nangyari, yan po ay bandang 9:15 ng gabi noong araw po ng Sabado. Dito po yan sa may Dolores, Eastern Samar. Sinundan naman po ito ng pagtama naman po ng bagyo kahapon alas 9 po ng umaga sa may Kataingan, Masbate. At kanina pasado alas 11 ng umaga, naglandfall naman po ito dito yan sa bayan po ng Torrijos sa probinsya ng Marinduque. At kanina lamang nga, 5:45 po ng hapon, tumama naman yan dito sa may Laia, Batangas. Samantala mga kababayan, naglabas po ng heavy rainfall advisory o heavy rainfall warning ang Pag-asa. Ayon po dito, inaasahan po natin ang malalakas sa pag-ulan dito po yan sa may Calabarzon. At hindi lamang po dyan, meron din pong inilabas na yellow rainfall warning naman dito po yan sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at ganoon din sa Nueva Ecija. Ang mga pagulang ito ay mararanasan po natin hanggang sa susunod na 3 oras, kaya panatilihin po natin ang pagbabantay at pagiging alerto. At syempre, ito po ay maaari po nga magpatuloy sa loob ng 3 oras, kaya kayo po dapat ay maging handa dahil nga po inaasahan po natin ang malaking tsansa ng pagbaha, lalong-lalo na po yan sa mga low-lying areas. Samantala, para po sa inaasahan po natin lagay ng panahon para pa sa mga susunod na oras, dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa may Calabarzon, Bataan, Marinduque, pati na rin po dito sa Northern Oriental Mindoro, kasama na ang Lubang Island. Asahan pa rin po ninyo ang masungit na panahon. Dito naman sa may Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Romblon at pati na rin po dito sa natitirang bahagi pa po ng Quezon at ng Mindoro. Inaasahan po natin ang mga pag-ulan at syempre meron po itong kasama na mga pagbugso ng hangin dahil nandito pa rin po itong Bagyong Ruby malapit po sa inyong lugar. At para po sa natitirang bahagi naman ng Luzon at ganoon din po dito sa may bahagi po ng Visayas, asahan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdadala ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At dito po sa mga residente naman ng Mindanao area, asahan po ninyo ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po chances ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At naglabas rin po ng gale warning ang Pag-asa. Ayon po dito, inaasahan po natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Dito po yan sa seaboards ng Northern Luzon, pati na rin po dito sa seaboards ng Central and Southern Luzon. At kung makikita nyo po, kasama na rin po dito ang Visayas dahil nga po yan sa pinagsamang epekto ng Bagyong Ruby at ganoon din ng hanging amihan o yung Northeast Monsoon na patuloy pa rin po ang pag-ihip. Dito po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para po sa mga nabanggit na baybayin, hindi pa rin po pinahintulutan ang anumang sea travel, kaya po panatilihin po natin ang pagiging alerto, lalong-lalo na po sa mga mangisda. Hindi pa rin po kayo pinahintulutan na pumalaot o maglayag sa mga nabanggit na baybayin. Inaasahan po natin na mapanganib po sa inyo ang malalaking alon. At kung naman po ng gale warning, ngayon po pag-usapan po natin ito namang storm surge. Pero bago po ang lahat, ano nga ba ang storm surge? Ang storm surge po ay ang abnormal na pagtaas ng tubig sa karagatan. Kaakibat po ito ng malakas na hanging daladala ng isang bagyo na nasa
nasa kategorya ng tropical storm o kaya naman po ay typhoon. So sa kaso na binabantayan po natin na Bagyong Ruby, ito po ay isang tropical storm sa ngayon, kaya po meron pa rin po nga tsansa na ito ay mag-generate pa rin ng storm surge. Ayon po sa Pag-asa, iba't ibang factors po ang maaring makaapekto sa taas ng storm surge. Kabilang po dito ang lakas ng bagyo, yung pong lakas po ng kanyang hangin, at syempre rin po nga taas ng inyong lugar. Kung mas matarik po ang inyong lugar, mas mapipigil po nito ang pasok ng tubig. Pero kung mas mababa o patag po ang inyong lugar, mas may chance ang pasukin po kayo ng tubig mula po sa karagatan na posibleng umabot ng layong hanggang 2 kilometro. Isa ring factor po ang lalim o yung terrain sa ilalim po ng dagat. Ito tinatawag rin po natin na bathymetry. So ngayon po, ano nga ba yung mga areas na may banta pa rin ng storm surge? Ayon po sa Pag-asa, yan po yung mga areas under signal number 2. So kasama po dito ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Bataan, Laguna, Southern Quezon, probinsya po ng Marinduque, Northern Oriental Mindoro at ganoon din sa Lubang Island. Sa ngayon po, mas mababa na pong inaasahan po natin na storm surge, aabot po ng 1 metro, pero syempre yan naman po ay storm surge pa rin at maaari pa rin po maging mapanganib para po yan sa ating kabahayan at syempre sa ating rin pong buhay. Ayon po sa Pag-asa, posibleng umabot po ito ng 1 metro. Kayo po ay panatilihin po natin ang pagmumonitor sa mga pagbabago tungkol po dito sa binabantayan natin na Bagyong Ruby. At yun po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update sa Panahon TV Express. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amor. Okay. Mamaya babalikan natin si Amor La Rosa. Samantala... ayan. Amor. Narinig mo ka, Amor? Oo. Ayan. Okay. Ngayon ang tanong natin, medyo napansin natin na bumagal itong Bagyong Ruby. Pero para sa mga kababayan na natin na medyo baka mamaya nakakampante, meron pa rin bang panganib o posibleng pagbaha na idulot itong yung signal number 2, yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2? Oo, tama ka dyan. Bagamat humina nga itong lakas ng hangin na taglay nitong si Bagyong Ruby, mga kababayan, isa pa rin pong bagyo ito pong nananalasa dito po sa loob ng ating bansa. Bagamat nabago po yung kanya pong category, yan po ay tropical storm. Maaari pa po itong magdala pa rin ng mga malalakas sa pag-ulan. At ayon nga po sa Pag-asa, hindi lamang po basa-basa mga pag-ulan, ito po ay mga pangmatagalan dahil napakabagal nga po ng pagkilos. So, ito po nga mga bagyo po na dumadaan dito sa ating par. The more na ito po ay mabagal, the more po na mga pag-ulan ang dadalhin po nito sa mga area sa kanyang madaraanan. So, posible talaga na magdala pa rin ito ng panganib ng pagbaha o kaya naman po ay pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at ganun din sa mga mountainous areas. At tulad nga ba ko kanina, hindi lamang ito mga flash flood o landslides ang panganib na dala ng Bagyong Ruby. Meron pa rin tayong inaasahan na posibilidad ng storm surge na maaring umabot ng hanggang 1 metro ang taas. Okay. Ito naman, maaasahan ba natin yung patuloy na paghina ng Bagyong Ruby o meron pang mga ibang factors na pwedeng magpalakas pa dito uli? Ayon kaya Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, itong si Bagyong Ruby, inaasahan natin na bukas ng madaling araw ay maaring nakalabas na dito sa ating landmass. So yung ating landmass, ito po yan, yung Luzon, Visayas, and Mindanao. So kapag sinabi po natin na nakalabas yan ang ating landmass, nandito na po yan sa may West Philippine Sea bukas po ng madaling araw o kaya naman po ay sa umaga. At isa po sa factor na maaari po makapagpalakas sa isang bagyo ay yung moisture. So once na nandito po yan sa may West Philippine Sea, posible na ito ay makakuha ulit ng kanyang lakas dahil nga ito ay pupunta ulit sa isang body of water. Pero nilinaw naman sa atin ni Mr. Cada kanina, sa ngayon, as of now, ay nakikita naman natin na posibleng ma-retain lamang nito o mapanatili ang kanyang taglay na lakas na aabot nga ng 85 kilometers per hour. Pero siya patuloy nating babantayan sa mga susunod pang mga araw. Pagdating naman dito sa kanyang bilis ng Bagyong Ruby, posible ba na mas mapabilis, bumilis ang takbo nitong Bagyong Ruby para mabilis din ang pag-alis niya sa Philippine Area of Responsibility? Posible na magkaroon ng pagbabago sa kanyang speed dahil nga ilan sa mga factors na nakapigil talaga sa pagbilis ng kanyang movement dito sa ating landmass. Meron tayong tinatawag na friction with the landmass. So yung land interaction niya, katulad na lamang kapag dumadaan ng isang bagyo sa mga merong kabundukan, posible ito makaapekto sa kanyang bilis. So ngayon, na inaasahan nga natin na ito ay tutungo na sa may West Philippine Sea bukas, maaari na ito ay magkaroon ng acceleration sa kanyang pagkilos.
Okay, maraming salamat, Amor La Rosa.